Itigil ang lahat. Huminga ka ng malalim. At pakinggan mo ito, Sagittarius, sapagkat ang mensaheng ito ay hindi basta-basta dumarating. Huwag mong babaliwalain ang kakaibang tibok ng iyong dibdib nitong mga nakaraang araw. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mga senyales na paulit-ulit na nagpaparamdam sa iyo, ang mga panaginip na tila may lihim na bulong, ang mga pagkakataong bigla na lamang nagbubukas sa harap mo, at ang mga taong hindi inaasahang pumapasok sa iyong buhay. May paparating na biyaya. Ngunit ang biyayang ito ay hindi darating sa isang pusong sarado, sa isang kaluluwang puno ng alinlangan, at sa isang isipan na nakakulong sa takot. Sagittarius, ikaw ay anak ng apoy, mapangahas, malaya, at may malalim na paniniwala sa kapalaran. Ngunit ngayon, may isang mas mataas na tawag ang universo para sa iyo. Isang paanyaya upang buksan ang iyong puso, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa kasaganaan, pagpapatawad, at sa mas mataas na layunin ng iyong pag-iral. Kung nararamdaman mong may nagbabago sa paligid mo, tama ka. Hindi ito guni-guni. Hindi ito aksidente. Ito ay paghahanda. At sa mga susunod na sandali, ibubunyag ko sa iyo kung bakit ang panahong ito ang maaaring maging simula ng pinakamahalagang yugto ng iyong buhay, maligayang pagdating sa Cosmic Oracle Divine, ang tahanan ng mga lihim na mensahe ng mga bituin, ng mga bulong ng kapalaran, at ng mga hiwagang ipinapadala ng universo para sa mga handang makinig. Dito, hindi lamang tayo tumitingin sa pang-araw-araw na pangyayari. Tayo ay sumisid sa mas malalim na daloy ng enerhiya, sa mga puwersang hindi nakikita ng mata ngunit malinaw na nadarama ng puso. Sagittarius, ikaw ay pinamumunuan ng Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, kasaganaan, at biyaya. Ngunit tandaan mo, ang pagpapalawak ay nangangailangan ng espasyo. At ang espasyo ay nalilikha lamang kapag ikaw ay handang magbitaw, magtiwala, at magbukas. Ang universo ay hindi nagkakaloob ng biyaya ng walang dahilan. Bawat pagpapala ay may kaakibat na aral. Bawat pintong bubukas ay may kaakibat na responsibilidad. At bawat pag-angat ay may hinihinging lakas ng loob. Sa pagkakataong ito, ang mensahe para sa iyo ay malinaw, buksan mo ang iyong puso sa parating na biyaya ng universo. Hindi ito simpleng swerte. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ay gantimpala sa iyong pagtitiis, sa iyong pananampalataya, at sa iyong hindi pagsuko kahit maraming ulit ka nang nadapa. Manatili ka hanggang sa huli, sapagkat ang mga susunod na bahagi ay maglalantad ng mas tiyak na mga senyales, mga hakbang, at mga babala na dapat mong malaman upang hindi mo mapalampas ang biyayang sadyang itinakda para sa iyo, Sagittarius. May dahilan kung bakit sa panahong ito ay tila mas sensitibo ka sa enerhiya ng iyong paligid. Mas mabilis kang makaramdam kapag may nagbabago. Mas malalim ang iyong pagninilay. Mas malinaw ang iyong intuition. Ito ay hindi aksidente. Kapag ang universo ay naghahanda ng isang malaking biyaya, una nitong pinapalakas ang iyong panloob na pandinig, ang iyong kakayahang makinig hindi sa ingay ng mundo, kundi sa tahimik na bulong ng iyong kaluluwa. Ikaw, bilang isang Sagittarius, ay likas na naghahanap ng katotohanan. Hindi ka kontento sa mababaw na paliwanag. Gusto mo ang mas malalim na dahilan, ang mas mataas na layunin. At ngayon, ang katotohanan ito ang dapat mong maunawaan. Ang biyayang parating ay konektado sa iyong paglaya. Matagal ka nang may dinadalang pasanin, maaaring ito ay isang relasyon na hindi na balanse, isang trabaho na hindi na nagbibigay saysay sa iyong espiritu, o isang takot na matagal mo nang ikinukubli sa likod ng iyong tapang. Ngunit hindi maaaring dumaloy ang kasaganaan sa isang pusong mabigat. Hindi maaaring pumasok ang liwanag sa isang silid na sarado ang mga bintana. Kaya't ang unang hakbang, Sagittarius, ay hindi paghihintay sa biyaya, kundi ang pagpapalaya sa iyong sarili. Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang patuloy kong kinakapitan na dapat ko nang bitawan? Saan ako natatakot magbukas? Anong bahagi ng aking puso ang matagal nang nangangailangan ng pagpapagaling? Ang mga tanong na ito ay hindi upang takutin ka. Ito ay upang ihanda ka. Sapagkat kapag ikaw ay nagbukas, kahit kaunti lamang, ang universo ay tutugon ng higit pa sa iyong inaasahan. Hindi tahimik ang universo kapag ito ay may dalang regalo. Ito ay nagbibigay ng mga palatandaan. Maaaring napapansin mo ang pag-uulit ng ilang numero, 11 oras 11 minuto, 777 o 222 na tila laging sumasalubong sa iyong paningin. Maaaring may mga panaginip kang paulit-ulit kung saan ikaw ay naglalakbay, lumilipad, o tumatawid sa isang bagong landas. Ang mga ito ay simbolo ng paglipat mula sa luma patungo sa bago.
Maaari ring may mga taong bigla na lamang nag-aalok ng tulong, koneksyon, o pagkakataon. Huwag mong maliitin ang maliliit na imbitasyon. Ang isang simpleng pag-uusap ay maaaring maging simula ng isang malaking pagbabago. Sagittarius, ang iyong enerhiya ay kasalukuyang nasa yugto ng pag-angat. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng pagbabago ay komportable. Kapag ang isang punla ay tumutubo, kailangan nitong basagin ang lupa. Kapag ang isang ibon ay lilipad, kailangan muna nitong umalis sa pugad. Kung may nararamdaman kang bahagyang pagkalito o kawalan ng katiyakan, ito ay bahagi ng proseso. Huwag mong ipagkamali ang paglipat bilang pagkawala. Ang totoo, ikaw ay inililipat sa mas mataas na antas ng iyong kapalaran. Maraming Sagittarius ang malakas sa panlabas, ngunit tahimik na nagbabantay sa kanilang puso. Ikaw ay mapagmahal, ngunit kapag nasaktan, mabilis kang nagtatayo ng pader. Ikaw ay bukas sa pakikipagsapalaran, ngunit pagdating sa emosyon, nagiging maingat ka. Ngunit ang biyayang parating ay may kaugnayan sa koneksyon, sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipagtulungan, at sa pagbabahagi ng iyong tunay na sarili. Kung ang puso mo ay kalahating bukas lamang, kalahati rin ng biyaya ang makakapasok. Ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang pera o tagumpay. Ito ay kapayapaan, malinaw na layunin, at mga taong tunay na sumusuporta sa iyong paglalakbay. Sagittarius, ang universo ay nagtitiwala sa iyong kakayahang magmahal muli. Maaaring may nakaraan kang hindi naging magaan, mga pangakong napako, mga pangarap na hindi natupad, o mga relasyon na nagtapos ng masakit. Ngunit ang nakaraan ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Ngayon, mas matatag ka na. Mas marunong ka ng pumili. Mas malinaw na ang iyong mga hangganan. Kaya't huwag mong hayaan na ang lumang sakit ang maging hadlang sa bagong pagpapala. Sagittarius, ang isa sa pinakamalakas na indikasyon ng biyayang ito ay konektado sa iyong misyon sa buhay. Maaaring matagal ka nang naghahanap ng direksyon, isang trabahong hindi lamang nagbibigay kita, kundi nagbibigay inspirasyon. Isang proyekto na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mas nakararami. Ang enerhiya ng Jupiter ay nagpapalawak ng anumang iyong pinagtutuunan. Kung ikaw ay nakatuon sa takot, lalawak ang takot. Kung ikaw ay nakatuon sa oportunidad, lalawak ang oportunidad. Sa panahong ito, hinihikayat kang ituon ang iyong pansin sa posibilidad. May bagong ideya na maaaring sumibol sa iyong isipan. Huwag mo itong baliwalain. Isulat mo. Pag-isipan mo. Simulan mo kahit maliit na hakbang. Ang biyaya ay hindi palaging bumabagsak mula sa langit. Minsan, ito ay nagsisimula bilang isang simpleng inspirasyon. Kapag kumilos ka ng may pananampalataya, ang universo ay magpapadala ng tamang tao, tamang oras, at tamang sitwasyon upang suportahan ka. Sa bawat biyaya, may kasamang pagsubok. Maaaring may mga taong hindi makakaunawa sa iyong bagong direksyon. Maaaring may magsabi na ikaw ay nagiging masyadong mapangarapin o masyadong mapanganib. Sagittarius, tandaan mo, hindi lahat ay may parehong pangarap na tulad mo. Huwag mong hayaang ang pagdududa ng iba ang maging limitasyon ng iyong paglago. Gayunpaman, maging mapanuri rin. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Kung may alok na tila napakaganda upang maging totoo, pag-aralan mo muna. Ang tunay na biyaya ay hindi nagmamadali. Ito ay dumarating ng may malinaw na daloy at hindi nangangailangan ng desperadong desisyon. Makinig sa iyong intuition. Ito ang iyong pinakamatapat na gabay, Sagittarius, ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pag-angat ng iyong kamalayan. Ikaw ay nasa yugto ng pagpapalawak, hindi lamang sa material na aspeto kundi sa espiritual. Kapag binuksan mo ang iyong puso, hindi lamang biyaya ang iyong matatanggap. Ikaw mismo ay magiging biyaya sa iba. Ang iyong karanasan, ang iyong mga natutunan, at ang iyong lakas ng loob ay maaaring maging inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Ang universo ay hindi pumipili ng perpekto. Pinipili nito ang handa. At sa lahat ng iyong pinagdaanan, Sagittarius, ikaw ay hinubog upang maging handa. Ang tanong na lamang ngayon ay, handa ka na bang tanggapin ang mas malaki kaysa sa iyong inaakala? Sapagkat kapag sinabi mong, kahit sa tahimik na dasal lamang, ang mga pintuan na matagal nang nakasara ay magsisimulang magbukas. At ang biyayang matagal nang inihahanda para sa iyo ay tuluyang darating, hindi bilang sorpresa, kundi bilang katuparan ng iyong tadhana, Sagittarius. Isa sa pinakamahirap na aral sa iyong paglalakbay ay ang pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa malinaw sa iyong paningin. Bilang isang tanda ng apoy, nais mo ng direksyon.
Nais mong makita ang patutunguhan bago ka tuluyang tumalon. Ngunit ang universo ay kumikilos sa paraang kabaligtaran ng lohika ng tao. Hindi nito ipinapakita ang buong larawan. Ibinibigay lamang nito ang susunod na hakbang. At ang susunod na hakbang ay nangangailangan ng pananampalataya. May mga pagkakataon sa iyong buhay na pinilit mong kontrolin ang lahat, ang resulta, ang opinyon ng iba, ang eksaktong oras ng tagumpay. Ngunit sa bawat pagkapit mo sa kontrol, lalo kang napapagod. Ngayon, tinuturuan ka ng universo ng mas malalim na anyo ng lakas, ang lakas ng pagsuko sa mas mataas na plano. Hindi ito kahinaan. Ito ay karunungan. Kapag ikaw ay nagtiwala, ang iyong enerhiya ay nagiging magaan. At kapag magaan ang iyong enerhiya, mas mabilis na dumadaloy ang biyaya. Sagittarius, may mga bagay na matagal mo nang hinihiling. Maaaring hindi ito agad ibinigay dahil hindi ka pa handa noon. Ngunit ngayon, ikaw ay nagbago na. Mas malalim na ang iyong pangunawa. Mas malinaw na ang iyong hangarin. Ang hinihintay ng universo ay hindi ang iyong pagiging perpekto, kundi ang iyong buong pagtitiwala. Upang tunay na mabuksan ang iyong puso, kailangan mong harapin ang mga takot na matagal mo nang tinatakasan. Takot na muling masaktan. Takot na mabigo. Takot na hindi maging sapat. Sagittarius, ang mga takot na ito ay hindi kaaway. Sila ay mga guro. Sa tuwing ikaw ay natatakot, may bahagi ng iyong sarili na humihingi ng pag-aruga at pag-unawa. Sa halip na itulak palayo ang takot, pakinggan mo ito. Tanungin mo, ano ang nais mong ituro sa akin? Kapag natutuhan mong yakapin ang iyong takot, hindi na ito magkakaroon ng kapangyarihan sa iyo. Ang biyayang parating ay maaaring dumating sa anyo ng isang malaking oportunidad, isang paglipat ng tirahan, isang bagong relasyon, o isang proyektong magbabago sa iyong direksyon. Ngunit kung ikaw ay nakatali pa rin sa lumang pangamba, maaari mong palampasin ang pagkakataong ito. Ang susi ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagkilos sa kabila nito. Sagittarius, ang iyong kaluluwa ay mas malaki kaysa sa iyong pangamba. Huwag mong hayaang ang maliit na tinig ng alinlangan ang mangibabaw sa malakas na tawag ng iyong kapalaran. May isang simpleng gawain na magpapabilis sa pagdating ng biyaya, ang pasasalamat. Hindi lamang pasasalamat sa malalaking bagay, kundi maging sa maliliit na pagpapala na madalas mong hindi napapansin. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, ipinapakita mo sa universo na ikaw ay handang tumanggap ng higit pa. Sagittarius, subukan mong simulan ang bawat araw sa pagbanggit ng 3 bagay na iyong ipinagpapasalamat. Maaaring ito ay kalusugan, pamilya, o isang simpleng pagkakataon na matuto. Ang enerhiya ng pasasalamat ay parang magneto. Hinahatak nito ang mas marami pang dahilan upang magpasalamat. Ngunit kasabay ng pasasalamat ay ang pagtanggap. May mga biyayang dumarating ngunit tinatanggihan mo dahil sa pakiramdam mong hindi mo ito karapat-dapat. Alalahanin mo, ang iyong mga pinagdaanan ay hindi biro. Ang iyong pagtitiis ay hindi walang kabuluhan. Ikaw ay karapat-dapat sa kapayapaan. Ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan. Ikaw ay karapat-dapat sa pag-ibig na hindi mo kailangang ipaglaban. Kapag tinanggap mo ang katotohanan ito, magbabago ang paraan ng iyong paglapit sa mundo. Ang biyaya ng universo ay madalas dumarating sa pamamagitan ng ibang tao. Sagittarius, may mga bagong koneksyon na papasok sa iyong mundo. Ang ilan sa kanila ay magiging pansamantala lamang, ngunit may isa o dalawa na magiging mahalagang bahagi ng iyong pag-angat. Maging bukas sa pakikipagkilala. Huwag mong ikulong ang iyong sarili sa takot na baka maulit ang sakit ng nakaraan. Gayunpaman, maging matalino rin sa pagpili. Ang tamang tao ay hindi magpaparamdam sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong halaga. Hindi ka nila hihilahin pababa. Sa halip, hihikayatin ka nilang mas maging totoo sa iyong sarili. Sagittarius, sanay kang maging malaya. Ngunit ang tunay na kalayaan ay hindi nangangahulugang mag-isa. Minsan, ang pinakamalaking biyaya ay ang pagkakaroon ng taong sasabay sa iyong paglalakbay, hindi upang kontrolin ka, kundi upang suportahan ka. Kapag naramdaman mo ang kapayapaan sa presensya ng isang tao, iyon ay senyales. Kapag ang iyong puso ay panatag at hindi kinakabahan, iyon ay patunay. Makinig ka sa pakiramdam, hindi lamang sa salita. Sagittarius, ikaw ay likas na nangangarap ng malaki. Ngunit may mga pagkakataon na pinipigilan mo ang sarili mo dahil sa takot na baka hindi ito mangyari. Ang mensahe ng universo ngayon ay malinaw, huwag mong paliitin ang iyong pangarap upang umangkop sa limitasyon ng iba. Kung may pangarap kang tila napakalaki, maaaring iyon mismo ang itinakda para sa iyo.
Ang apoy sa loob mo ay hindi inilagay ng walang dahilan. Ang iyong pagnanais na maglakbay, matuto, at magbahagi ng karunungan ay bahagi ng iyong misyon. Isipin mo ang iyong sarili 5 taon mula ngayon. Ano ang nais mong makita? Anong uri ng buhay ang nais mong maranasan? Huwag mong sagutin ayon sa takot. Sagutin mo ayon sa pag-asa. Kapag malinaw ang iyong bisyon, mas madali mong makikilala ang mga oportunidad na nakaayon dito. Sagittarius, ang iyong pangarap ay hindi imahinasyon lamang. Ito ay paunang sulyap sa iyong posibleng hinaharap. At kung ikaw ay handang kumilos, ang hinaharap na yon ay maaaring maging realidad. Ang bawat tanda sa kalangitan ay may kani-kanyang panahon ng pag-angat. At ngayon, Sagittarius, ikaw ay nasa yugto ng pag-usbong. Maaaring hindi mo paganap na nakikita ang resulta, ngunit ang mga pundasyon ay inilalatag na. Sa tuwing pinipili mong maging totoo sa iyong sarili, sa tuwing pinipili mong magpatawad kaysa magkimkim ng galit, at sa tuwing pinipili mong maniwala kaysa sumuko, pinapalapit mo ang iyong sarili sa biyayang inilaan para sa iyo. Ang universo ay hindi nagmamadali, ngunit ito ay laging tumpak. Magtiwala ka sa oras. Magtiwala ka sa proseso. Higit sa lahat, magtiwala ka sa iyong sarili. Sagittarius, ang iyong puso ang magiging susi. Kapag ito ay iyong binuksan, hindi lamang sa mundo kundi sa iyong sariling kapangyarihan, ang daloy ng biyaya ay magiging natural, tuloy-tuloy, at hindi mapipigil. At sa sandaling iyon, mauunawaan mo na ang lahat ng paghihintay, lahat ng pagsubok, at lahat ng pag-aalinlangan ay bahagi lamang ng mas malaking plano, isang planong matagal nang isinulat sa mga bituin para sa iyo. Sagittarius, sa pagtatapos ng mensaheng ito, nais kong manatili ka muna sa katahimikan. Isara mo sandali ang iyong mga mata at damhin ang tibok ng iyong puso. Sapagkat ang tibok na iyan ay hindi lamang senyales ng buhay, ito ay paalala na ikaw ay may layunin. Ang lahat ng iyong pinagdaanan, ang mga gabi ng pag-aalala, ang mga umagang puno ng pag-asa, ang mga pagkakataong halos sumuko ka na ngunit pinili mo pa ring magpatuloy, ay hindi nasayang. Ang universo ay hindi bulag sa iyong pagsisikap. Hindi nito kinalilimutan ang iyong mga luha, ang iyong mga panalangin, at ang iyong tahimik na pakikipaglaban. Ngayon, ikaw ay tinatawagan hindi upang maghintay lamang, kundi upang umangkin. Ang biyaya ay hindi hinahabol. Ito ay tinatanggap. Sabihin mo sa iyong sarili ng buong paninindigan. Ako ay handa. Ako ay bukas. Ako ay karapat-dapat. Sagittarius, kapag ang puso mo ay bukas, ang takot ay nawawalan ng kapangyarihan. Kapag ang isip mo ay malinaw, ang landas ay kusang lumilitaw. Maaaring hindi mo pa nakikita ang buong larawan, ngunit sapat na ang isang hakbang ng pananampalataya upang magsimula ang himala. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong intensyon. Huwag mong pagdudahan ang liwanag na nasa loob mo. Ikaw ay hindi nagkataong ipinanganak sa ilalim ng tanda ng mamamana. Ikaw ay nilikhang maghangad, maglakbay at magturo ng katotohanan. At sa panahong ito, ang katotohanang dapat mong yakapin ay ito. Ang biyaya ng universo ay hindi darating bilang aksidente, ito ay darating bilang katuparan ng iyong kahandaan. Manatili kang matatag. Manatili kang mapagtiwala. Manatili kang bukas. Sapagkat sa oras na ikaw ay ganap na magtiwala, ang mga pintuang matagal nang nakasara ay magbubukas. Ang mga oportunidad na tila imposible ay magiging abot kamay. At ang kapayapaang matagal mong hinahanap ay mananahan sa iyong puso. Ito ang mensahe para sa iyo, Sagittarius. Kung naramdaman mong ang mga salitang ito ay tumagos sa iyong kaluluwa, tanggapin mo ito bilang kumpirmasyon na ikaw ay ginagabayan. Ito ang Cosmic Oracle Divine, nagpapaalala sa iyo na ang mga bituin ay hindi lamang nagniningning sa langit, sila ay gumagalaw pabor sa iyo. Hanggang sa muli, manatili kang liwanag, manatili kang matapang, at higit sa lahat manatili kang bukas sa parating na biyaya ng universo.